Mga kababayan, finally nagsalita na po ang mother ni Paulo Tantoco, ang Pilipinong isinama ni Ma'am Shi sa US pero unfortunately binawian po ng buhay. Sabi po aksidente yon at saka overdose. So, hindi naman sa binubulabog natin ang pamilya ni na Paulo Tantoco, hindi ba? At ang kanyang mga iniwanan sa buhay. Pero syempre, lalo kasing pinalakas nung nangyari sa kanya yung hinala ng taong bayan na gumagamit ng kokaina ang mag-asawa. At hindi po biro kasi na usapin ito dahil namumuno sa bansa ang pinagbibintangang gumagamit ng pulveron. And even Kathy Binag have spoken already na inalok siya ni Ma'am Shi ng pulveron nung minsan silang bumisita ng kanyang ex na barkada ni na Ngiwi Jr. sa tahanan ng mga ito. So inalok, hindi lang po nagkukonsumo, mukhang nagtutulak pa. So hindi po kasi rin maganda, no, na hindi maganda kundi saan papunta ang Pilipinas kung ang namumuno sa atin ay wala sa tamang pag-iisip at lumalabag sa batas. Kriminal po yan krimen rather. It's a criminal offense na gumamit ka ng droga, ipinagbabawal sa Pilipinas, pero ikaw na supposedly magpapatupad ng batas, ikaw pa ang lumalabag. Ano po? So doon naman yung nakafocus. Pero syempre, dahil nga po sa kamatayan ni Paulo Tantoco, nakakaladkad ang kanilang pangalan, alam nyo naman, eredero yan ng bilyonaryong pamilya, di ba, na may negosyo sa Pilipinas na isang kilalang first class or fine, whatever, di ba? Store, ano ba, fine or high class, ganon, ano? Tahimik na pamilya ang mga yan, pero allegedly nga po, kaibigan ng mga Marcos or kaibigan ni Madam Imelda, yung matriarch ng pamilya Tantoco. Pero ito nga po at nagsalita na ang kanyang mother, and tingnan natin kung may makikita tayong mga signs na siya ba ay natatakot lang kay Ma'am Shi? Takot lang ba siya sa powers that be? Siya ba ay hinostage? Siya ba ay pinressure para magsalita? Kasi po meron na ditong pagbabanta, no? Nakakasuhan di umano ang mga nagpapakalat ng mga peking report. Well, sinabi po ni Clarissa Taratara, sabi ni Miss Maharlika, Taratara daw yun. 'Di ba? Na fake news daw ang police report. Hindi naman po police report ang hawak ni Miss Maharlika. Ang hawak niya ay 'di ba, findings ng coroner's office. And hindi pa po pinapublicize or hindi pa pinopost ni Dean Chase ang kanyang copy na ni-request. Hindi ba? Nga pala may mga kababayan tayo, no, na nanonood sa atin. Shout out, you know who you are, mga ate at kuya, na kayo po ay nagbayad rin, I think $60 para makakuha ng copy ng, I think, Beverly Hills police report po kung ano talaga yung nangyari. Pero syempre hindi pa naman yan tapos, no? Patuloy pa rin ang investigasyon. Nga lang po, syempre tayo naman bilang paggalang, 'di ba? Pakikinggan din naman natin at siguro pagbibigyan natin ang magulang ni Paulo Tantoco, pero hindi naman siya ang ano dito, ang main focus, mga ate at kuya, kung tutuusin. Ang kagustuhan nga lang po natin ay magkaroon ng hustisya yung nangyari sa kanya at sana nga po hindi natatakot ang kanilang pamilya. Kasi kung may mga nagsasalita patungkol dito at hindi naman si Paulo Tantoco ang nasa center stage nito, kung mapapanagot po ang dahilan, 'di ba, ang taong may dala nung ganun karaming droga na naging dahilan ng pagpanaw niya, di mas magandang mapanagot nga po, no, bilang hustisya na rin sa nawala. Kasi hindi na rin maibabalik ang buhay nun. Nga lang at syempre karapatan din ng ina po na magsalita. Ito po ang statement ng mother ni Paulo Tantoco. Syempre, nagluluksa pa tong mga to, pero syempre, kina-cover na rin may mga media na rin. Unlike GMA na nagbura na ng post, hindi lang po nitong recent na post nila na findings nung coroner's report or kung ano ang dahilan kung ba't namatay yun, kundi yung post din po ng GMA7 nung March 8, March 9, mga ganong petsa, no, na syempre may mga media rin na report niyan, pero binura rin ng GMA yung kanilang report. Hindi lang po nitong kailan lang,
but nung March pa, nung mismong araw na namatay itong si Tantoco. Okay, basahin po natin yung sulat. Okay. Ng mother ni Paulo Tantoco sa bilyonaryo na media, and also kay Amy Mangga. Kasi si Mangga nagre-request siya, di ba, ng report. Comprehensive report sa Kamangyang. Bigla ko napaisip, bakit ang kinakausap nitong mother ni Tantoco ay ang bilyonaryo network lang or media ng bilyonaryo and si Amy? Mukhang may sigalo talaga mga kababayan si Mangga at si Ma'am Shi. Kasi napakarami naman po, even vloggers, di ba? Hindi rin nila makasuhan si Miss Maharlika, si Dean Chase, kasi, pero yan ang mga nauna sa pagsisiwalat nung nangyari sa Beverly Hills or Beverly Hilton Hotel. Pero ang I think ang subject lang dito ng mother ni Paulo Tantoco ay si Mangga at ang Bilyonaryo Channel. Okay, basahin natin mga kababayan. In the wake of public okay. In the wake of public scrutiny following the untimely passing of Juan Paulo or Pawi Tantoco, matriarch Nena Tantoco issued a deeply personal message to family, friends, and close communities expressing both grief, pagluluksa, and concern over the narratives surrounding her son's death. Well, to be fair naman with mom of Paulo Tantoco, meron naman kasi mga vloggers na pa-clickbait din kung mag-post, di ba? Or mag-narrate nitong nangyari sa kanya. So, and also, syempre, may mga iba rin pong mga vloggers and bloggers na, lalo vloggers, nagsulat na hindi nga po verified yung information na na-receive nila. Parang pinainan. Ginawan po talaga ng paraan para magkaroon, matamnan ng peking dokumento. I think Bobby Tiglao is one of the victims of Tanim document. So, pero syempre yung hawak ni Miss Maharlika ay hindi pekeng dokumento, lalo na yung kay Dean Chase. Lalo pat nagbayad pa yun for a copy. Ngayon kung sino man po yung mga nanonood dito na nag-request ng kopya ng, 'di ba, ng police report or whatever documents those are na nasa US, I think may nasa website din naman yan, may case number pa nga mga kababayan. I-message na lang din po sa akin para magkaroon ako ng kopya. Anyway, magbabayad po kayo ng I think $50 to $60. Ito daw yung message. This is about Pawi's death and partial autopsy report. What? Ay, chinap-chap nila yung message. Oo. Wait, hanap ako ng chinap-chap na to Sandali, hahanap ako ng mismong sulat. Ano po? But anyway, sige na, okay na, chap-chap. Pinutol-putol nila Anyway. This is about Pawi's death and the partial autopsy report. She wrote, the reason it's partial is because the organ-by-organ analysis, talagang okay, yung mga laman loob ni Paulo, no? And toxicology and autopsy report is not yet done. So hopefully ma-expedite ito. Late na nga ng 1 month. Kasi ang alam ko, yung parang time frame for the autopsy and whatever report di ba? Pag-i-examine na gagawin ay ano lang 90 days. 120 days na po nakakalipas, mahigit na nga. So 4 na buwan na nakakalipas and hopefully ma-expedite yung mga remaining kasi bakit naman ang tagal? Mukhang hinihilot ng Jubaying Jahas. Okay. Social media and news, as expected, are spreading cocaine overdose claims, leaving out other details, including the full report is still pending. Media will magnify the drug use in order to create drama, even if it adds to the misery and grief that our family is already experiencing, and even if it assassinates the character of the good person that is Pawi, their intention is more malicious than it is to convey the truth. Hindi naman si Paulo ang target dito ng mga nagsasalita, lalo mga DDS vloggers. Matter of fact, ang target dito si babaeng ahas na siyang sinisisi natin. Kung hindi niya yan binitbit at hindi naman niya hindi naman appointee yan Right? Yung asawa, yung Dina Arroyo Tantoco, yun ang appointee.
So naalala niyo mga kababayan, one time merong binitbit din itong sina Ma'am Shi na pumunta ng Thailand. Okay, meron silang secretary na babae na binitbit na, well, yun yung part ng entourage nila, yung sekretaryeng appointee nila na babae, pero isinama yung matandang asawa na di umano'y ng hipo ng isang empleyado ng, was it Marriott? Marriott Hotel po yata, sa Thailand. Parang familiar ako sa Marriott Hotel. I think nasa ano yan, Chao Phraya River. Malapit siya sa Icon Siam. Shoutout po sa mga nasa Thailand. Kung familiar kayo sa lugar, di ba parang may Marriott Hotel. Anyway, baka maraming Marriott sa Bangkok. Pero ang alam ko, yung Marriott Hotel ay katabi po ng Icon Siam. At yan ay nasa Chao Phraya River. Ano po? So shoutout sa mga nanonood sa Thailand. So yun, may binitbit noon, tapos gumawa ng iskandalo sa Thailand, hindi naman yun appointee. Tapos ito ngayon, si Pawi, hindi naman appointee, binitbit, kasama. Unfortunately, may balat ba si Ma'am Shi sa puwet? Ba't nagkakandamal, well, deserve yata nilang kamalasan, pero hindi tayo masaya sa inabot ni Pawi Tantoko, Pero kung si Ma'am Shi ay minamalas-malas, ay baka ito na ang intervention ng nasa itaas, tama ba? Anyway, I am sorry this had to happen. I pray that with intensity to the Holy Trinity, yada 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 yada. Oh, prayer. Yun na yun? Oh, ang iksi naman, mahaba yung sulat na yun eh. Pero kasama po sa sulat na ito, mga kababayan, ay mini-mention na parang sinasalba kasi ng mother ni Paulo Tantoko ang reputasyon ni Ma'am Shi na wala raw kinalaman si Ma'am Shi. Hindi raw kasalanan ni Ma'am Shi na natigok si Paulo Tantoko sa drug overdose. Eh may lumabas na police report, if not, police report, right? Na nakakalat sa kwarto. Yung droga, may nakaroll na dollar bill, may mga alak. Yung hindi raw totoo na copy, yung minention yung pangalan ng tatlo. Nung asawa ni Pawi, si Ma'am Shi, at saka yung jowa ni Sandra, na artistang starlet. Yun yung hindi totoo. Pero sa ibang police report, may nakalagay na nakita sa kwarto yung mga nagkalat na bag of kokaina. Ang nakalagay po kapag ginanap nyo kapag sinearch nyo at ginamit nyo yung case number nung pagkamatay ni Pawi, ang nakalagay doon ay namatay dahil sa pulveron. Di ba accidental nga raw? Aksidenteng na overdose and inatake sa puso. Hindi fake yun kasi nasi-search yun sa website. Oh. So naniniwala ba kayo na hindi si Ma'am Shi naniniwala ba kayo na kung hindi man siya ang dahilan ng pagkamatay ni Pawi, ay hindi siya gumagamit ng pulveron? Pakicomment nga po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.